Ako si Thomas, dating mangingisda na piniling iwan ang dagat para maging tagapag-ilaw ng parola. Hindi ko lubos maisip kung bakit ko tinanggap ang alok ng munisipyo. Baka dahil sa edad at sa pagod sa bangkaring palaging pilay sa alon, o baka dahil sa hiwagang hatid ng tore na iyon na nakatindig sa dulo ng baybayin. Ang mga kabarangay ko, sa tuwing nababanggit ang farola, ay biglang tatahimik, sabay bulong ng may bantay doon. Akala ko'y kwento lang para takutin ang mga bata. Ngunit nang sumapit ang unang gabi ko sa tore, natanto kong may katotohanan sa bulong na iyon. Zaka may sa kaniti. Ang pagdating sa Farola hapon, iyon ng Hunyo, nang dalhin ako ng maliit na bangkang demotor patungo sa dulo ng batuhan. Malayo ang parola, tila bantayog na binuo ng mga bato at simento, at sa tuktok nito'y nakasilip ang kupol na salamin na kumikislap sa sikat ng araw. Ang alon ay humahampas sa gilid ng pantalan, at ang hangin ay may dalang alat at amoy ng lumang kahoy. Ingatan mo ang sarili mo, Tomas, sabi ng bangkero habang tinutulungan akong ibaba ang sako kong may lamang damit, ilang dilata, at 2 librong pamalit sa oras. Hindi lahat ng tao tumatagal diyan. May mga umaalis na hindi na bumabalik sa barangay. Napangiti ako, pilit. Siguro hindi lang sanay sa katahimikan. Tumango siya ngunit hindi ngumiti. Basta tandaan mo, huwag mong iiwanang bukas ang pinto sa hagdang paikot. At kapag may bagyo, huwag mong tingnan ang dagat ng matagal. Hindi ko na siya tinanong kung bakit. Dala ko ang bigat ng kanyang mga salitang parang hindi payo, kundi babala. Unang pag-akyat matayog ang parola at ang hagdang paikot na bakal ay kinakalawang sa ilang bahagi. Sa bawat yapak ko, kumakalansing ito, lumilikha ng eko na umaakyat hanggang sa kupol. Pagdating ko sa gitna, may landing na may maliit na bintana kung saan sumilip ako. Ang buong baybayin, mga bubong ng baryo sa malayo, at ang dagat na kulay pilak sa ilalim ng araw. Nang marating ko ang pinakatuktok, binuksan ko ang pinto ng kupol. Malaki ang lente, halos kasing taas ko, at ang salaming kupol ay may manipis na hamog na dumikit mula sa alat ng hangin. Pinunasan ko ito, naglagay ng langis sa mekanismo at sinindihan ang unang lampara bilang pagsasanay. Ang ilaw ay kumalat, dumampi sa dagat, at kahit maliwanag pa ang araw, naramdaman ko ang bigat ng tungkuling nakapatong sa akin. Awi sa Mape Karabaki, ang unang gabi. Paglubog ng araw, naupo ako sa maliit na kwarto sa paanan ng parola. Doon ako nakatalaga matulog at kumain. May kahoy na mesa at lumang logbook sa ibabaw. Sa logbook may mga sulat kamay na halatang matagal na. Ilaw, nasa ayos, dagat, kalmado, bantay, narito pa rin. Napakunot ang noo ko, sino kaya ang nagsulat? Ang huling entry ay mahigit 30 taon na ang tanda. Pagsapit ng 10:00, umakyat ako upang silipin ang ilaw. Isinara ko ng maigi ang pinto ng spiral na hagdan, ngunit nang ako'y bumalik, makalipas ang 1 oras, bukas na itong muli bagaman wala namang dumaan. Siguro hangin, bulong ko. Ngunit ang malamig na simoy ay nagmumula paakyat, hindi pababa. Pagpasok ko sa kupol, bumungad sa akin ang manipis na hamog na parang usok na nag-anyong tao. Saglit lang iyon, ngunit malinaw sa paningin ko. Parang balangkas ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng lente. Pagkurap ko, wala na. Naiwan lamang ang lamig na dumampi sa batok ko. Isasta. Kwento ng lumang tagapag-ilaw kinabukasan, dinala ng bangka ang ilang supply. Tubig, bigas, delata. Ang bangkerong naghatid kahapon ay iba na. Narinig mo na ba ang kwento? Tanong niya habang inaabot ang mga kahon. Anong kwento? Sagot ko. Tungkol sa huling tagapag-ilaw bago mag-automatic ang parola. Bagyo raw noon, malakas at may 3 bangka na halos sumubsob sa batuhan. Nang makita niya iyon, tumakbo siya paakyat
pero nangawit daw sa bigat ng lente at tumalon siya palabas, hawak ang lampara upang subukan iligtas sila. Hindi na siya nakita. Mula noon, kapag may unos, kusara umiilaw ang parola kahit sira ang generator. Napatahimik ako. Naalala ko ang nakita kong hamog kagabi. Hindi ko na siya tinanong pa. Baka lalo lamang akong kilabutan. Ang sigwa kinagabihan, lumakas ang hangin. Ang mga bintana ng aking kwarto ay kumalabog at ang mga alon ay kumakawala sa baybayin. Biglang nag-fail ang generator. Tumigil ang tunog ng makina at namatay ang mga bumbilya. Dumilim ang paligid maliban sa ilaw ng kidlat. Dali-dali akong umakyat, dala ang pusporo at ekstrang lampara. Ang hagdang paikot ay basa at madulas, ngunit pinilit kong makarating sa tuktok. Pagpasok ko sa kupol, nabalutan ng hamog ang buong paligid at sa salamin may dumaan na aninong hawak ang mabigat na lente. Hindi ko na kailangan pang igalaw, iniusog na ito sa tamang anggulo. Kaliwa pa, bulong na parang hininga, parang naitulak ang aking kamay upang sumunod. Inayos ko ang lente, sinindihan ang lampara, at sa iglap na iyon, kumalat ang liwanag sa dagat. Sa malayo, nakita ko ang tatlong bangka na halos sumubsob sa batong gilid, ngunit nakaiwas sila dahil sa sinag ng parola. Humigpit ang dibdib ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alam kong hindi ako nag-iisa. Ang mga yapak kinabukasan, matapos humupa ang bagyo, lumabas ako sa pantalan upang tingnan kung may pinsala. At doon ko nakita, mga basang yapak na umaakyat mula sa gilid ng dagat papunta sa hagdan ng tore. Malalaki, parang paa ng lalaki, at natutuyo sa bawat baitang. Muli akong bumalik sa kwarto, binuksan ang logbook, at sa pinakahuling pahina na dati blangko, may bagong sulat kamay. Ilaw, nasa ayos, dagat, maalon. Bantay, narito pa rin. Nanlamig ang aking batok. Ang sulat ay eksaktong ayos ng nakasulat 30 taon na ang nakaraan. Pareho ang pagkakakurba ng mga letra, pareho ang diin ng tinta. Ang ritual ng gabi. Simula noon, hindi ko na iniiwanang blangko ang landing sa gitna ng hagdang paikot. Tuwing gabi ng kulimlim, naglalagay ako ng ekstrang tasa ng kape sa sahig sa tabi ng maliit na bintana. Lagi itong nauubos pagsapit ng umaga. Minsan, pati mumo ng tinapay na iniwan ko'y nawawala rin. Hindi ko alam kung siya'y espiritu, anino o alaala lang ng isang taong tapat sa tungkulin. Ang alam ko lang, may bantay sa farola at hindi siya natutulog. At ako ang bagong tagapag-ilaw, ngunit hindi ako kailanman nag-iisa. Sapagkat sa bawat hampas ng alon at sa bawat sindi ng ilaw, may malamig na bulong na nag-uudyok. Huwag kang bibitiw. At sa bawat pagtingin ko sa logbook, alam kong may kamay na sumasabay sa akin, nagsusulat ng katotohanang hindi mawawala. Bantay ako si Tomas, at matapos ang unang gabing iyon sa parola, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kahit nakapikit ako sa kutsyon na manipis sa silong ng tore. Para bang may mga yapak na umiikot sa hagdang bakal sa itaas, marahang kumakalansing, dumaraan at umaakyat. Sa tuwing bumubukas ang aking mga mata, wala namang tao. Ngunit ang lamig ng hangin, kahit nakasarado ang lahat ng bintana, ay dumadaloy na parabang may kasamang hininga. Umaga. Pagkatapos ng bagyo kinabukasan, maaliwalas ang langit. Ang dagat ay tila nakangiti. Payapa matapos ang sigwang nagdaan. Lumabas ako sa pantalan upang silipin ang iniwang bakas ng bagyo. Nandun pa ni rin ang mga yapak na nakita ko kagabi. Mula sa dagat, umaakyat patungo sa mismong pintuan ng tore. Tinangka kong bakbakin gamit ang timba ng tubig, ngunit kahit ilang buhos, nanatiling bakas na parang ukit sa kahoy at simento. Bumalik ako sa loob, nagdala ng kapeng mainit at binuksan ang logbook. Nandoon pa rin ang sulat kamay na hindi ko maipaliwanag. Ilaw, nasa ayos, dagat, maalon. Bantay.
narito po rin. Ikinumpara ko ito sa mga luma at halos magkapareho ang liko ng I, ang tarak ng P. Parang muling nagbalik ang kamay ng matagal nang nawala. Habang tinititigan ko iyon, nakarinig ako ng kaluskos mula sa itaas. Akala ko'y hangin, ngunit hindi gumagalaw ang mga pinto. Sa halip, parang may bumubuhos na tubig mula sa hagdan. Nang akyatin ko, tuyo naman ang lahat. Ang pagdalaw ng mga bata bandang hapon, dumating ang dalawang batang mangingisda sakay ng bangkang de padyak. Naghatid sila ng ilang gulay mula sa bari. O, utos daw ng kapitan ng barangay bilang pasasalamat sa pagsindi ko ng parola noong gabi ng Unos. Kung hindi dahil sa iyo, Tito Tomas, baka nalunod yung bangka ng pinsan namin. Sabi ng isa, napangiti ako, ngunit hindi ko nagawang sabihin ang totoo na hindi ako ang nag-ayos mag-isa ng lente, kundi ang aninong kasama ko sa kupol. Imbes, inalok ko sila ng tinapay at kape, at habang kumakain sila, tinanong ko, mga iho, ano bang alam ninyo tungkol sa parola? Nagkatinginan ang dalawa sa kabulong ng isa. Sabi po ng matatanda, may bantay diyan. Isang tagapag-ilaw na hindi na nakabalik mula sa bagyo. Kapag gabi raw, nagbabantay siya para walang bangkang mawawala. Pero, huwag ka raw titingin ng matagal sa dagat, lalo na kapag kulimlim. Bakit? Tanong ko. Baka raw hilahin ka ng mga anino sa ilalim. Sagot ng bata, sabay tago ng tingin. Natahimik ako. Mula noon, kahit sa araw, pakiramdam ko'y may matang nakasunod sa bawat galaw ko. Ang pangalawang gabi. Pagsapit ng gabi, muli kong sinindihan ang lampara. Malakas ang hangin, ngunit walang bagyo. Umakyat ako sa kupol at inayos ang lente. Sa gilid ng aking mata, nakita ko na naman ang hugis ng isang lalaki. Malabo, hamog na tila nagbabalangkas ng balikat at ulo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naglaho agad. Nakatitig siya sa dagat, nakatayo sa tabi ko. Wala akong narinig na yapak o hininga, ngunit ramdam kong may bigat ng presensya. Nang sundan ko ang kanyang titig, nakita ko ang isang bangka na malapit ng sumayad sa batuhan. Bago ko pa man mapihit ang lente, gumalaw ito ng kusa. Dahan-dahan, eksaktong anggulo upang madaluyan ng liwanag ang dagat. Ang bangka ay umiwas, ligtas na nakalusot. At sa mismong sandali, narinig ko ang bulong, kaliwa pa. Napaatras ako, ngunit hindi ako nakatakas. Nanatili ako sa kupol, pinapanood ang liwanag na gumabay sa dagat. Nang matapos, nang lumayo na ang bangka, naglaho rin ang anino. Naiwan akong hihingal at ang mga daliri ko'y nanginginig, hawak pa rin ang lampara. Ang basang kamay pabalik ako sa aking silid at sa pagbukas ng pintuan, napansin kong basa ang aking mga kamay. Hindi pawis, kundi alat ng dagat. Dumampi ako ng panyo at ramdam ko ang lagkit ng tubig alat na parang bagong ihahon mula sa bangka. Wala namang tubig sa kupol. Sa mesa, nakabukas pa rin ang logbook at may bagong sulat. Ilaw, ginamit, dagat, may panganib, bantay, hindi nag-iisa. Kinilabutan ako, hindi ako nag-iisa, at siya mismo ang umamin. Sa kasram ko, ang alok ng kape. Mula noon, tuwing madaling araw, iniiwan ko ang isang tasa ng kape sa landing ng hagdang paikot. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, marahil bilang pasasalamat. At sa tuwing babalikan ko ito pagsapit ng umaga, wala nang laman ang tasa. Minsan, naiwan pang nakasandal sa dingding, parang may tahimik na umiinom. Isang gabi, inisip kong manmanan. Umupo ako sa ibaba ng hagdan, nakasilip sa tasa. 12:00 ng gabi, dumampi ang malamig na hangin. Dahan-dahan, parang may lumakad paakyat, ngunit wala akong nakitang anino. Ang tasay gumalaw ng bahagya at nang dumaan ang ilang minuto, wala na itong laman. Narinig ko ang bulong. Salamat, hindi ko alam kung ako ang binanggit niya o ang dagat na muli niyang inalagaan.
Ngunit simula noon, natuto na akong umupo ng tahimik, hawak ang sarili kong kape, nakikinig sa mga yapak na umaakyat sa tore. Ang araw ng pagdududa. Isang linggo matapos ang unang sigwa, bumalik ang bangkero na nagdala sa akin rito. May dala siyang mga bagong gamit, kasama ang ilang langis para sa lente. Habang inaabot ko, tinanong ko siya, "Kilala mo ba kung sino ang huling tagapag-ilaw dito?" Saglit siyang natigilan bago sumagot, "Si Mang Ernesto." Tahimik na tao, tapat sa tungkulin. Tuwing Bagyo, siya ang una sa tore at huli sa pantalan. Pero nang huling unos, nakita siyang tumalon mula sa kupol. May mga saksi sa baryo, hindi na siya lumutang. "Bakit siya tumalon?" tanong ko. May bangka raw na halos sumadsad sa batuhan. Akala niya siguro matutulungan niya, pero ang bangkay nakaiwas at siya'y hindi na bumalik. Pagkasabi niya nito, tumalikod siya agad, parang ayaw na niyang pahabain pa ang usapan. Naiwan akong nakatitig sa mga yapak na hindi na nawawala sa hagdan. Navas si Saron, ang gabi ng katahimikan. Sa sumunod na gabi, walang bagyo, walang malakas na hangin. Ngunit paggising ko ng 10 oras, bukas ang pinto ng spiral na hagdan. Umakyat ako, dala ang lampara at sa tuktok, nakita ko ng manipis na hamog na muli humuhugis tao. Ngayon, malinaw ang anyo, isang lalaking nakatingin sa dagat, basang-basang parang bagong ahon, hawak ang lente. Hindi siya lumingon sa akin, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang pagkatao. Bantay. Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. At sa salamin, sumulat ang hamog ng mga salitang unti-unting naglaho. Narito pa rin. Doon ko naunawaan na ang bantay ng Farola ay hindi kwento lamang. Siya ay naroroon, hindi natutulog, naghihintay sa bawat sigwa. At ako'y naging kasamang tagapag-ilaw, hindi nag-iisa sa tore, kundi kakamp. Ako si Tomas at sa ikatlong linggo ko sa Parola, nagsimulang maging mas malinaw ang mga palatandaan na hindi ako nag-iisa sa tore. Ang unang mga gabi ay pinilit kong ipaliwanag bilang bunga ng pagod o guni-guni ng isang taong hindi sanay sa katahimikan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalakas ang pakiramdam na may bantay na nananatili rito. Isang presensyang hindi na umaalis mula nang siya'y lamunin ng dagat. Ang umaga ng mga alon. Nagising ako isang madaling araw sa tunog ng hampas ng alon na mas malakas kaysa karaniwan. Dumungaw ako sa bintana ng silid ko at nakita kong ang dagat ay tila umakyat mismo sa pader ng parola. Ngunit ang kakaiba, sa gitna ng bugso ng alon, may anyo akong nasulyapan, parang silweta ng isang lalaking nakatayo sa ibabaw ng tubig, nakatalikod, nakatingin sa abot dagat. Pagkurap ko, wala na, kundi alon na lamang ang kumakawala. Pagbaba ko sa pantalan, nabungaran kong muli ang mga yapak, basa, mabibigat, umaakyat patungo sa hagdan. Sinubukan kong sukatin gamit ang sariling paa. Mas malaki ito, parang sa taong sanay sa mabibigat na gawain. Naisip ko tuloy, kung si Mang Ernesto nga ang bantay kaya pala ganito. Isa siyang matibay na tao ayon sa mga kwento. Abraham Tapuna. Ang pagbisita ni Kapitan kinahapunan, dumating si Kapitan Romualdo sakay ng bangkang demotor, dala ang mga bagong gamit at ilang balita mula sa baryo. Tomas, aniya, narinig naming gumana ang parola kahit bagsak ang generator noong bagyo. Malaking tulong iyon, 3 bangka ang nailigtas. Napatingin ako sa kanya, nag-aalangan. Kapitan, may nakita akong kakaiba, parang may tumulong sa akin sa taas. Napakunot ang noo niya. Anoong ibig mong sabihin? Ikinuwento ko ang ani nung hawak ang lente, ang hamog na naghuhugis tao, at ang mga yapak na umaakyat mula sa dagat. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, huminga ng malalim at tumitig sa tore. Hindi mo na kailangang ikahiya yan, Tomas. Wika niya sa wakas.
Noong bata pa ako, naririnig ko na sa matatanda ang kwento ni Ernesto. Siya ang pinakamabuting tagapag-ilaw. Kahit patay na ang generator, nagagawa niyang panatilihing buhay ang parola. Nang mawala siya, hindi na raw nawala ang kanyang presensya rito. Ang mga bangkerong ligtas dahil sa kanya ay nagsasabing may kamay na gumagabay sa liwanag kahit wala silang nakikitang tao sa tore. Kaya nga tinatawag siyang bantay ng parola. Nanlamig ang batok ko, ngunit may bahid ng ginhawa sa kanyang tono. Hindi takot, kundi paggalang. Kung totoo nga, ibig sabihin, hindi ako nag-iisa. Tumango si Kapitan. Hindi nga, pero tandaan mo, ang bantay na iyan may sariling paraan ng pagbabantay. Huwag mo siyang galitin. Huwag mo ring ipilit na makita siya ng harapan, sapagkat kapag napilitan siyang magpakita, baka hindi mo na makayanan ang bigat ng kaniyang dala. Ang pangatlong gabi ng kakaiba. Kinagabihan matapos ang pagdalaw ni Kapitan, nagbukas ako ng tasa ng kape at iniwan ito sa landing ng hagdan, gaya ng nakasanayan ko. Ngunit ngayon, may idinagdag akong maliit na piraso ng tinapay. Pagbalik ko makalipas ang ilang oras, wala na ang kape at kahit mumo ng tinapay ay naglaho rin. Sa sahig, may naiwan na bahagyang patak ng alat na tubig na parang tulo ng dagat mula sa basang damit. Umakyat ako sa kupol upang silipin ang ilaw. Sa salamin, malinaw kong nakita ang anyo, hindi na hamog, kundi mas matibay na balangkas ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng lente. Nakaputing kamiseta, basang-basa, at nakayuko sa dagat. Bantay, tawag ko, halos pabulong. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata, parang hukay na walang laman. Hindi siya nagsalita, ngunit sa salamin, biglang nagbago ang hamog at lumitaw ang mga salitang, Liza, ilaw, nasa ayos, dagat, bantayan. Pagkurap ko, naglaho rin ang anyo, ngunit ang mga salita ay nanatiling bakas sa hamog bago tuluyang naglaho. Zacarias, ang panganib sa dagat kinabukasan, bandang hapon, may lumapit na bangkang maliit. Isang mangingisdang si Lando humihingi ng paumanhin. Tomas, baka pwede mo akong pagpalipas ng gabi rito. Nasiraan ang makina ng bangka ko at baka hindi ko kayanin ang alon kung pipilitin kong bumalik. Pinatuloy ko siya. Habang kumakain kami ng sardinas at kanin, ikinwento niya ang nasaksihan noong kabataan niya. Noong una raw na wala si Mang Ernesto, may mga nakakita sa anino niya sa ibabaw ng dagat, kumakaway. Hindi nila alam kung nag-aanyaya o nagbababala. Hanggang ngayon, kapag kulimlim, may nagsasabing nakikita nila iyon. Pagsapit ng gabi, pinatulog ko siya sa kutsyon. Ngunit bandang hating gabi, nagising ako sa kanyang sigaw. Tomas! May tao sa labas ng bintana! Tumakbo ako at sinilip ang bintana sa ikalawang palapag. Walang tao, kundi hampas lamang ng alon. Ngunit sa loob ng silid, basa ang sahig na para bang may nakatuntong na paa. Ang pag-alis ni Lando kinabukasan, natapos din ang pagkumpuni ni Lando sa kanyang makina. Sa agad siyang nagpaalam. Salamat, Tomas, pero hindi na ako babalik dito. Hindi ko kaya ang presensya ng hindi nakikita. Naiwan akong mag-isa muli, ngunit dala ang kanyang tinig, lalo kong naunawaan na hindi lahat ay kayang manirahan sa parola. May ilan na hindi kinakaya ang bigat ng bantay. Ang pagsilip sa aklat kinahapunan, binalikan ko ang logbook. Sa pagitan ng mga lumang entry, may mga pahinang biglang nagkaroon ng bagong sulat. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit malinaw. Ilaw, handa. Dagat, may panganib. Bantay, nagbabantay. At sa pinakababa, may dagdag. Tomas. Kasama na. Nabitiwan ko ang logbook sa gulat. Ako mismo isinulat niya. Altap sa rakin, ang gabi ng pagkakaunawa, muling dumilim ang paligid at lumakas ang hangin. Umakyat ako sa kupol, hawak ang lampara at krusipiyong iniwan ni nanay bago ako tumira rito. Sa salamin,
Muling lumitaw ang anyo. Ngunit ngayon, malinaw na ang mukha. Isang lalaking may balbas, basang buhok, at mga matang malalim, tila ba sabay na puno ng lungkot at paninindigan. Bantay, bulong ko. At sa unang pagkakataon, sumagot siya. Hindi sa bibig, kundi sa hangin. Hindi ka nag-iisa. Napaluhod ako sa harap ng lente habang ang liwanag ng parola ay kumalat sa dagat na parang kamay ng kaligtasan. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong mula sa gabing iyon, hindi na ako simpleng tagapag-ilaw lamang. Ako'y naging kasama ng bantay, ang kaluluwang hindi lumisan. At marahil hindi na ako si Tomas at sa mga sumunod na araw matapos kong marinig ang bulong na hindi ka nag-iisa. Nag-iba ang pakiramdam ko sa parola. Para bang ang bawat baitang ng hagdang bakal, ang bawat bintana ng tore, at maging ang tunog ng alon sa pantalan ay may kasamang tibok ng puso na hindi ko makita ngunit ramdam ko. Hindi na lamang ako tagapag-ilaw, para akong bantay na may kasamang espiritu na matagal nang nakatanod dito. Ang umaga ng mga bisita. Isang umaga, dumating ang tatlong kabataang mangingisda. Nakita raw nila kagabi ang kakaibang liwanag ng parola na parang mas maliwanag kaysa karaniwan. Tomas, ang ganda ng ilaw kagabi, sabi ni Nestor. Pinakabata sa kanila, parang may humahawak na mas bihasa pa kaysa makina. Ngumiti lang ako, ngunit sa loob ko, alam kong hindi ako iyon. Habang nag-aabot sila ng ilang isdang huli bilang pasasalamat, sumilip sila sa loob ng tore. Totoo ba, Tito Tomas, na may bantay dito? Tanong ng isa, mahina ang boses. Hindi ko alam kung dapat kong sagutin, ngunit sa huli sabi ko, kung may bantay man, hindi siya nananakit. Nagbabantay siya para walang masawi sa dagat. Tahimik silang nagkatinginan. Bago sila umalis, iniwan nila ang ilang piraso ng tinapay. Para raw sa bantay, sabi nila sabay alis. Kinabukasan, pag-akyat ko sa landing ng hagdan, nakita ko ang mga pinong mumo ng tinapay na tila may dila na dumampot. Wala ni isang mumo ang natira. Ang logbook na nabubuhay, muli kong binuksan ang lumang logbook. Sa pahina na dati iblangko, may bago na namang sulat. Ilaw, maliwanag, dagat, ligtas. Mga bisita, umalis. Bantay, narito. Nanindig ang balahibo ko. Sino ang sumusulat? Ako ba'y tinatabihan mismo habang natutulog? Pinilit kong tanggapin na ang bantay ay hindi basta alaala. May paraan siya upang mag-iwan ng bakas. Sa bandang hapon, nakatulog ako sa upuan. Nagising ako nang may narinig akong mahina, parang pagsasara ng logbook. Nang tumingin ako, nakapatong na ito muli sa mesa. Sarado na. Magkarekasa ka. Ang gabi ng mga yapak. Sa ikatlong gabi, muling dumating ang malakas na hangin. Wala namang bagyo, ngunit ang dagat ay tila hindi mapakali. Umakyat ako sa kupol para masigurong gumagana ang lampara. Sa kalagitnaan ng hagdan, narinig ko ang yapak sa itaas ko. Mabigat, basa at dahan-dahang umaakyat. Napatigil ako, ang ilaw ng lampara sa kamay ko'y kumakabog sa pader. Bantay? Tawag ko. Walang sumagot, ngunit nang marating ko ang landing, nakita kong basa ang sahig, may patak ng tubig alat na tuloy-tuloy hanggang sa kupol. Sa tuktok, wala namang tao, ngunit nakasindi na ang lampara, hindi ko pa man nahahawakan. Sa salamin, sumulat ang hamog. Ilaw, nasa ayos, Tomas. Magpahinga ka. Nanginig ang kamay ko, ngunit sabay gumaan ang dibdib ko. Para bang may kasamang gumagawa ng tungkulin ko at alam niyang pagod na ako. Ang panaginip, ng gabing iyon, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Nasa gitna ako ng dagat, mag-isa sa bangkang dikahoy. Umaalon ito, halos sumubsob sa batuhan. Ngunit mula sa parola, may liwanag na sumalubong. At sa liwanag na iyon, may silweta ng isang lalaking nakatayo, kumakaway, ngunit hindi ko maaninag ang mukha. Pagmulat ko, pawis na pawis ako.
Sa tabi ng kama ko may basang marka ng kamay na naiwan sa kahoy na mesa. Hindi ko alam kung guni-guni lamang o baon mula sa panaginip. Ang pagdalaw ni Manang Cora isang tanghali, dumating si Manang Cora, isang matandang nagtitinda ng gulay sa baryo. Inihatid siya ng pamangkin gamit ang bangka. Tomas, sabi niya, may dala akong gulay para sa iyo, pero gusto ko ring makita ang tore. Huling beses kong umakyat dito, buhay pa si Ernesto. Inalalayan ko siya sa hagdan, mabagal ang bawat hakbang. Nang makarating kami sa kupol, huminto siya. Dito kami huling nagkita, bulong niya habang hawak ang gilid ng lente. Noong gabing iyon, sinabi niyang kahit anong mangyari, hindi niya pababayaan ang parola. Tumulo ang luha sa mata niya at nang mabalitaan kong nawala siya, hindi ko matanggap. Pero nang marinig ko ang mga kwento na ang parola ay umiilaw mag-isa tuwing bagyo, naniwala akong totoo ang kanyang pangako. Tahimik lang akong nakikinig. Ngunit sa salamin, nakita kong biglang bumuo ng hugis ang hamog. Isang kamay na humawak sa balikat ni Manang Cora. Hindi niya iyon naramdaman. Ngunit ako'y napahawak sa bibig ko upang pigilan ang pagsigaw. Pag-alis niya, nagpasalamat siya, nakangiti. Salamat, Tomas, at pinapangalagaan mo ang lugar na ito. Siguro, kasama mo pa rin siya. Dapper Bizak. Ang lihim na pagbubunyag kinagabihan, muling bumalik ang bantay. Habang nakaupo ako sa mesa, nagbukas ang logbook ng kusa. Sa harap ng mga mata ko, dahan-dahang nagsusulat ang panulat na hindi nakikita. Ilaw, maliwanag, dagat, humupa, bantay, hindi aalis. At sa ilalim nito, isang bagong linya, Tomas, kasama kita hanggang dulo. Napatitig ako, hawak ang aking dibdib. Hindi ko alam kung matatakot o maiiyak. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Hindi ako nag-iisa sa parola. May bantay na nananatili, hindi natutulog, hindi umaalis. Ang hating gabi ng pagbabala. Sa sumunod na hating gabi, nagising ako sa malakas na kalabog mula sa kupol. Dali-dali akong umakyat, hawak ang lampara. Pagdating ko sa tuktok, nakita kong umiikot mag-isa ang lente. Mabilis, tila ba may bagyong papalapit. At sa salamin, nagsulat muli ang hamog. Sara, maghanda ka. Darating na ang unos. Hindi ko pa man naririnig ang balita, ngunit alam ko, ang bantay ay may alam na hindi kayang hulaan ng mga tao. At ako, bilang kasama niya, kailangang maging handa. At doon nagsimula ang pangyayaring nagpabago sa lahat. Ang unos na susubok hindi lamang sa aking katapangan, kundi sa ako si Thomas. At mula nang magpakita sa salamin ang mga salitang, maghanda ka. Darating na ang unos, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Ang bawat hampas ng alon, kahit payapa pa ang dagat, ay parang paalala ng bagyong paparating. Ang hangin na dumaraan sa pagitan ng bakal na baitang ng hagdan ay nagdadala ng bulong, hindi mula sa mundo ng tao, kundi mula sa isang bantay na hindi na natutulog. Sa karapo, ang umaga ng alon kinabukasan, pinilit kong bumaba sa pantalan upang silipin ang paligid. Ang dagat ay tila mapayapa, asul na asul, ngunit sa malayo, napansin kong may manipis na linya ng ulap na mababa, parang nakasayad sa tubig. Naging mabigat ang dibdib ko. Alam kong iyon ang unos na sinasabi ng bantay. Dumating si Kapitan Romualdo, sakay ng bangka, dala ang ilang supply at langis. Tomas, aniya, nakahanda ka ba? May balita sa radyo. May bagyong dadaan sa hilagang bahagi. Maaring tamaan ang baybayin natin. Tumango ako. Oo, Kapitan, nagsabi na rin ang parola. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ako sa kupol sa itaas. Hindi ako nag-iisa rito. May bantay na matagal nang naroroon. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, iniwan niya ang mga gamit at nagsabi, kung totoo man yan, sana'y magtulungan kayo dahil malakas daw ang bagyo.
Ang paglalagay ng kape-gabi bago dumating ang unos, inilagay ko ang tasa ng kape sa landing ng hagdan gaya ng nakasanayan. Ngunit ngayon, 2 tasa ang iniwan ko. Isang para sa kanya, isang para sa akin. Umupo ako sa hagdan, nakikinig sa lagitik ng hangin at hampas ng alon. Ilang sandali pa, dahan-dahang nawala ang laman ng tasa para sa kanya. Hindi ko nakita ang kamay, hindi ko nakita ang bibig, ngunit ramdam ko ang presensya. Salamat. Bulong ng hangin, mahina ngunit malinaw. Inangat ko ang sariling tasa at sinagot ko, bukas, tayo ang magbabantay. Sa bagay Sam kinamot pa. Ang pagdating ng unos kinabukasan, dumilim ang langit kahit tanghali pa lang. Ang alon ay nagsimulang sumalpok sa mga batuhan at ang hangin ay umuungal na parang mga tinig na sabay-sabay. Mabilis kong siniguro ang mga bintana at pinto ng tore. Nagdala ng mga lampara at ekstrang posporo. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, tuluyan nang nawala ng kuryente. Bumigay ang generator at ang tore ay binalot ng dilim. Tanging mga kidlat ang nagbibigay ng sandaling liwanag sa paligid. Dali-dali akong umakyat sa kupol, dala ang ekstrang lampara. Ngunit pagdating ko, nabungaran kong umiikot na mag-isa ang lente, parang may kamay na hindi nakikita. Ang hamog sa salamin ay mabilis na nag-anyong salita. Ayusin mo ang ilaw, kaliwa pa, mas mataas. Sinunod ko, nanginginig ang mga daliri. Habang inaayos ko ang lampara, naramdaman kong may mabigat na kamay na humawak sa aking balikat. Malamig, basang-basa, hindi ko na tinanggal. Alam kong siya iyon at hindi ako nag-iisa. Ang mga bangka. Sa kalagitnaan ng unos may narinig akong malabong tunog mula sa dagat. Mga busina ng bangka, mahina ngunit desperado. Sumilip ako at nakita ang 3 bangka halos itapon sa batuhan ng malalaking alon. Sa dilim, ang tanging gabay nila ay ang liwanag ng parola. Bilisan mo, bulong ng bantay. Kaliwa pa, ilaw, itaas mo. Pinilit kong itulak ang lente, ngunit masyado itong mabigat. Nangawit ang mga kamay ko halos bumigay, ngunit biglang may ibang kamay na humawak sa kabilang gilid, itinulak ito, kasabay ko. Sa liwanag na kumalat, nakita kong nakaiwas ang mga bangka na iligtas mula sa pagkabasag sa bato. Narinig ko ang mga hiyaw ng mga mangingisda, bagaman nilalamon ng hangin, ngunit sapat iyon upang maramdaman kong may mga buhay na nailigtas. Ang pagkatapos ng bagyo, nang humupa ang unos bandang madaling araw, naupo ako sa gilid ng kupol, basang-basa at pagod. Sa tabi ko may naiwan na basang yapak sa sahig, patungo sa hagdan. Walang tao, ngunit malinaw ang mga bakas. Bumaba ako sa silid, binuksan ang logbook. Sa pinakabagong pahina, may bagong sulat kamay. Ilaw, nasa ayos, dagat, mabangis ngunit ligtas. Mga bangka, 3. Bantay, kasama si Thomas. Napaluhod ako, hawak ang logbook, hindi alam kung iiyak o tatawa. Ako, isang dating mangingisda na iniwan ng dagat dahil sa pagod, ngayon ay bahagi na ng kwento ng parola. Draikovo Purazar-Sam, ang panaginip ng gabing sumunod. Nang makatulog ako kinabukasan, nagkaroon ako ng panaginip. Nasa ibabaw ako ng kupol at katabi ko si Ernesto, ang bantay. Nakaputing kamiseta, basang-basa, ngunit nakangiti. Hindi ko inaasahang may papalit, sabi niya. Akala ko'y ako na lamang mag-isa. Hindi ako pumalit, sagot ko. Kasama mo ako. Ngumiti siya, ngunit sa mga matay may lungkot. Isang araw, Tomas, baka ikaw na rin ang maging bantay, sapagkat ang parola ay humihingi ng kaluluwa, hindi lamang ng katawan. Nagising akong pawis na pawis. Sa tabi ng kama, nakabukas ang logbook at nakasulat sa pinakababa, Tomas, bantay rin. Ang pagbabago. Mula noon, nag-iba ang pakiramdam ko tuwing gabi. Hindi na ako natatakot. Sa halip, may kapanatagan na may kasamang nagbabantay kahit hindi nakikita. Sa bawat tasa ng kape na nawawala, sa bawat yapak na basa sa hagdan,
Alam kong may bantay na hindi natutulog. Ngunit sa isang sulok ng aking isip, nananatili ang babala ni Ernesto sa panaginip na isang araw baka ako man ay maging tulad niya, isang bantay na hindi na makaalis, nananatili sa parola magpakailanman. At habang sinisilip ko ang dagat tuwing madaling araw, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, kapag dumating ang panahong iyon, handa ba akong manatili rito, bantay ng parola, bantay ng dagat, bantay ng mga buhay na dumaraan sa dilim? Ako si Tomas, at matapos ang malakas na unos na nilampasan ko kasama ng bantay, mas lalo kong nadama na ang parola ay hindi lamang tore ng liwanag kundi isang tahanang may sariling kaluluwa. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, dumaragdag din ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sino ba talaga ang bantay? Ano ang hinihintay niya? At higit sa lahat, bakit pakiramdam ko'y unti-unti na rin akong hinihila ng tore patungo sa kanyang kapalaran? Ang umaga ng mga pasasalamat. Kinabukasan matapos ang unos, dumating ang ilang bangkero at residente mula sa baryo upang magpasalamat. Kung hindi dahil sa parola, Tomas, baka hindi na kami nakauwi, sabi ng isang mangingisda habang inaabot ang supot ng piniritong isda bilang alay. Pinilit kong mangungumiti, ngunit sa dibdib ko, alam kong hindi lamang ako ang dahilan. May kasama ako, bulong ko sa sarili. Habang nagsasaya ang mga tao sa pantalan, napansin kong ang mga yapak na basa ay muling umakyat sa hagdan hanggang sa mawala sa bandang gitna. Walang nakapansin kundi ako. Ang logbook na may bagong tinig. Nang umalis na ang mga tao, bumalik ako sa aking silid. Binuksan ko ang logbook upang isulat ang mga nangyari. Ngunit bago pa man ako makapagsimula, napansin kong may bagong entry na naman. Ilaw, ginamit ng maayos. Dagat, mailap ngunit naligtas. Mga bangka, ligtas. Bantay, hindi nag-iisa. At sa ibaba nito, isang dagdag na linya. Tomas, huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung iyon ba yung mensahe ng pag-aliw o babala. Ngunit kinilabutan ako sa pakiramdam na binabasa niya ang isip ko o marahil ay nadarama ang bawat kaba ng puso ko. Ang pagdalaw ng mga kabataan. Makalipas ang 3 araw, bumalik sina Nestor at ang kanyang mga kaibigan. Nais daw nilang makita muli ang tore. Tito Tomas, sabi ni Nestor, totoo bang may bantay dito? Sabi ng mga lolo namin, hindi raw siya natutulog. Umiling ako, pilit ng umiti. Ang bantay ng parola ay hindi para katakutan. Siya'y naririto upang magligtas. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi ganoon kasimple. Habang umaakyat sila sa hagdan, narinig kong kumalansing ang bakal ng mas malakas kaysa karaniwan. Para bang may isa pang paa na sumasabay sa kanila. Napatingin ako at sandali kong nakita sa salamin ng kupol ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng mga bata. Nakangiti ngunit basang-basa. Nang lingunin ko, wala na. Word kuno. Ang panaginip ng pagpapalit kinagabihan, nagkaroon ako ng panaginip. Nasa ibabaw ako ng kupol, nakatayo sa tabi ng lente. Ngunit nang silipin ko ang sarili kong kamay, hindi na ito akin. Kulubot, basang-basa at mabigat. Sa harap ko sa salamin, hindi ko nakita ang mukha ko, kundi ang mukha ni Ernesto. Panahon na, bulong niya sa akin. Ang parola ay laging may bantay. Kapag handa ka na, ako'y makakaalis. Nagising akong pawis na pawis at sa tabi ng kama ko may basang marka ng kamay sa mesa. Ang unang pagtutol kinabukasan, nagsindi ako ng kape at inilagay sa landing, gaya ng nakasanayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko sinadyang inumin ang para sa kanya. Kung ako'y itinuturing mong kasama, bakit ako ang kailangang pumalit? Bulong ko para bang kausap siya. Pagbalik ko makalipas ang ilang oras, naroon pa rin ang tasa, hindi nagalaw. Ngunit sa logbook, may sulat na bago. Ilaw, nasa ayos, dagat, payapa, bantay, naghintay. Tomas,
Huwag mong tanggihan ang tadhana. Nanginginig ang kamay ko. Para bang galit o malungkot siya, hindi ko na alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang gabi ng katahimikan. Nang sumapit ang gabi, tahimik ang dagat, tahimik ang hangin. Ngunit sa tore, ang bawat yapak ko'y may kasabay na ibang yapak. Ang bawat pintig ng lamparay may kasabay na bulong. Pagdating ko sa kupol, nakita ko sa salamin ang dalawang anyo, ako at siya. Magkatabi kaming nakatayo, parehong nakatingin sa dagat. Hindi kita kalaban. Bulong ng tinig na parang mula sa hangin. Ngunit hindi rin ako awala. Isa sa atin ang laging mananatili. Lumapit ako sa lente, hawak ang lampara. Kung ganon, bakit hindi ka na lang magpahinga? Bakit kailangan laging may kapalit? Tahimik siyang tumingin at sa hamog ng salamin, lumitaw ang mga salitang, ang parola ay humihingi ng bantay at ang bantay ay hindi makaalis hanggang may susunod. Ang pag-aalinlangan. Pagbalik ko sa silid, hindi ko na mabuksan ang logbook para bang may mabigat na kamay na pumipigil. Nang tuluyan ko itong naitulak, naroon na agad ang bagong sulat. Ilaw, kumikislap, dagat nananahimik, bantay naghihintay. Tomas, huwag kang tumakbo. Napayuko ako, hindi ko alam kung tinatakot niya ako o pinapakita lamang ang katotohanan. Ngunit mula noon, alam kong hindi na ako simpleng tagapag-ilaw, isa na akong kandidatong bantay. Ang huling umaga. Bago ang bagyo kinabukasan, muli kong narinig sa radyo na may paparating na panibagong unos. Mas malakas, mas mapanganib. Pinaghandaan ko ang mga lampara, ang langis, at ang mga pagkain. Ngunit higit sa lahat, pinaghandaan ko ang sarili kong loob, sapagkat alam kong sa gabing darating, hindi lamang dagat ang haharapin ko, kundi ang tanong na matagal nang nakabitin, handa na ba akong maging bantay ng parola? At habang pinagmamasdan ko ang liwanag ng araw na unti-unting natatabunan ng ulap, naramdaman kong sa bawat hampas ng hangin may tinig na sumusabay, panahon na. Ako si Tomas at ang ikapitong bahagi ng aking pananatili sa parola ay nagsimula sa bigat ng langit. Sa umagang iyon, bago pa dumating ang bagyo, naramdaman ko na ang dagundong ng alon kahit kalmadong tingnan ang dagat. Ang mga ibon na dati naglalakbay sa paligid ng tore ay nawala, para bang may bagay silang alam na hindi kayang makita ng aking mga mata. Sa dibdib ko, may buhol na hindi ko maalis. Alam kong ang gabing ito'y susubok hindi lamang sa liwanag ng parola, kundi sa akin mismo bilang bantay na buhay pa. Dawara kilalapat, ang paglapit ng unos bandang tanghali, dumilim ang kalangitan. Mula sa bintana ng aking silid, nasilayan ko ang makakapal na ulap na parang pader na papalapit mula sa hilaga. Ang dagat ay unti-unting nagngangalit. Bawat alon ay lumalaki at humahampas sa batuhan ng pantalan. Pinilit kong ayusin ang lahat. Pinuno ko ng langis ang lampara, siniguradong matibay ang lente at inihanda ang mga ekstrang posporo. Ngunit kahit anong paghahanda, hindi nito maalis ang kaba sa aking dibdib. Paglingon ko sa logbook, may bagong sulat na wala kahapon. Ilaw ihanda, dagat magagalit, bantay naririto. Tomas, subukin. Napalunok ako. Alam kong oras na para ipakita kung karapat-dapat nga ba akong maging kasama ng bantay. Ang pagsisimula ng bagyo, pagsapit ng gabi, umuungal na ang hangin. Ang mga bintana ng turey kumalabog na parang mga tambol na sinasampal ng multo. Ang generator ay kumikislap, pilit na bumubuhay sa mga ilaw, ngunit bandang 9:00 tuluyan itong bumigay. Biglang lumubog sa dilim ang buong parola. Agad kong kinuha ang lampara at nagsindi. Habang umaakyat sa hagdang paikot, naririnig ko ang kalabog ng dagat sa batuan. Parang libo-libong kamay na pilit umaakyat upang abutin ang tore. Sa bawat baitang na tinatapakan ko, ramdam kong may kasabay akong mabigat na yapak, basa, malamig.
Hindi ko na tiningnan sapagkat alam kong ang bantay ay sumasabay sa akin. Pagdating ko sa kupol, bumungad ang lente, nakatigil, hindi umiikot. Sinubukan kong itulak, ngunit sobrang bigat. Ang mga braso ko'y nangawit, halos bumigay ang tuhod ko. Hindi mo kayang mag-isa, bulong ng hangin. At noon ko naramdaman ang malamig na kamay na sumapo sa kabilang gilid. Kasabay kong itinulak ng bantay ang lente at muling kumalat ang liwanag sa gitna ng dilim at ulan. Ang mga bangkang nawawala. Sa kabila ng unos, may mga munting ilaw akong nasulyapan sa laot, mga bangka na mangingisda na hindi nakauwi bago dumating ang bagyo. Sila'y pinapadyak ng alon, halos lunurin ng dagat. Agad kong inilipat ang lente upang gabayan sila. Ngunit bigla itong tumigil, hindi ko na itulak pa. Kanluran, bulong ng bantay. Sumunod ako itinulak sa direksyong iyon. At sa tamang sandali, isang bangka ang nakaiwas sa batong nakausli, ligtas na nakalapit sa baybayin. Dalawa pa ang nasa panganib. Nagmadali akong inilipat muli ang ilaw, ngunit parang may humaharang. Ang kamay ko'y nanginginig, parang pinipigilan ng malamig na anino. Huwag mo silang tingnan ng diretsyo, bulong ng tinig. Ingnan mo lamang ang dagat. Sinunod ko at sa hindi ko maipaliwanag na paraan, alam kong saan dapat itutok ang liwanag. Ang dalawang bangka ay nakaligtas, bagaman halos mabasag sa alon. Basa pa na siya. Ang pagpapakita ng bantay habang tuloy-tuloy ang unos, dahan-dahang nag-ipon ng hamog ang salamin ng kupol. At sa hamog na iyon, unti-unting bumuo ng anyo. Isang lalaking basa, nakaputing kamiseta, nakatayo sa tabi ko. Hindi na siya hamog lamang, buo, malinaw, bagaman wala siyang aninong sumasalamin sa lupa. Tomas, aniya sa tinig na tila galing sa alon, ngayon mo naiintindihan. Ang parola ay hindi kailanman natutulog at ang bantay ay laging naririto hanggang may ilaw, may kaluluwa. Nagkatitigan kami. Sa kanyang mga matay nakita ko ang lalim ng dagat. Malamig, walang katapusan. Bakit ako? Tanong ko, nanginginig. Dahil pinili ka ng dagat, pinili ka ng parola, at ako napagod na. Jaramus ang pinakamalakas na bugso. Biglang dumagundong ang hangin at sa isang iglap, nabasag ang isang bahagi ng salaming kupol. Pumasok ang ulan at hangin, halos patayin ang ilaw. Pinilit kong tabunan ng katawan ko, hawak ang lampara, ngunit nabasa na ito, halos mamatay. Isang kamay ang dumantay sa kamay ko, malamig ngunit matibay. Kasabay naming pinanindigan ang lampara hanggang muling umapoy ang liwanag. Ang apoy ay kumalat, mas maliwanag kaysa dati, halos parang araw sa gitna ng gabi. Sa malayo, nakita ko ang mga bangka, isa-isang nakaligtas, nakarating sa ligtas na pampang. Ngunit kasabay nito, nakita ko rin ang aninong bumabalot sa katawan ko. Parang usok na malamig na pumapasok sa aking dibdib. Itsa sa akin sapaan na nakin ang babalaw, tumas balanced bulong niya. Kapag natapos ang unos na ito, baka hindi na ako manatili. Ngunit ang parola ay hindi maaring mawala ng bantay, kaya't ikaw ang susunod. Hindi, sigaw ko. May buhay pa ako, may pamilya sa baryo. Ngumiti siya, mapait. Noon din, sinabi ko iyan. Ngunit kapag pinili ka na ng parola, wala ka ng ibang daan. Isa lamang sa atin ang makakababa mula rito. Asapastar. Ang pagsuko ng unos bandang madaling araw, humupa ang bagyo. Ang dagat ay unti-unting tumahimik at ang ulap ay nagbukas sa unang sinag ng araw. Ang mga bangka ay nakarating sa pampang, ligtas ang mga tao. Nang lumingon ako, wala na ang anyo ng bantay. Sa sahig ng kupol, naiwan lamang ang basang yapak na dahan-dahang natutuyo. Bumaba ako sa silid, binuksan ang logbook, at doon malinaw na nakasulat, ilaw ginamit, dagat naggalit, ngunit naligtas. Mga bangka, 4, bantay, aalis, Tomas, papalit. Nalaglag ang logbook sa sahig. Hindi ko alam kung matatakot o tatanggapin.
Ngunit isang bagay ang malinaw, ang tore ay may hinihinging kapalit. At habang pinagmamasdan ko ang unti-unting pagpasok ng araw, ramdam ko ang malamig na hininga sa batok ko, paalala na ang bantay ay hindi lubos na nawala. Siya'y naghihintay lamang. At ako, sa ayaw ko man o sa gusto, baka iyon na ang ako si Thomas. At ang umagang sumunod sa unos ay parang paghinga ng taong bagong ahon sa tubig. Mapusyaw ang langit, may mahabang piraso ng ulap na parabang iniwan ng gabing nagpuyos. Sa pasamano ng bintana ng aking silid, tumutulo pa rin ang tubig sa pagitan ng mga pako, at ang amoy ng alat ay kumakapit sa lahat ng kahoy na inabot ng ulan. Sa malayo, maririnig ang mga hiyaw ng mga taong nagbibilang ng bangka, tinatawag ang isa't isa, at nagpapasalamat na rin sa hindi nila maipaliwanag na swerte. Sa loob ko, hindi pa tapos ang bagyo sapagkat kahit tumila ang hangin, parang may ikinulong na kulog sa aking dibdib. Bumaba ako sa pantalan, mabagal, hawak ang rail na kinakalawang. Sa bawat baitang, sumasalo ang tuhod ko ng pagod. Ang mga yapak na basa sa hagdan ay natuyo na, ngunit naiwan ang maputlang aura ng mga patak na parang marka ng kaliskis, parang alaala ng taong dumaan. Sa ibaba, dumating si Kapitan Romualdo, may kasamang 2 binatilyo. Mag-aalay daw ng pagkaing lutong bahay ang mga asawa ng mangingisda. Tomas, sigaw ni Kapitan, halos matalo ang alon sa lakas ng boses. 4 na bangka, walang nawala, hinding-hindi makakalimutan ng baryo. Sumagot ako ng ngiti, ngunit nang malapit na siya, bahagya akong yumuko, nang uusig ang sarili sa alok ng salita. Kapitan, maingat kong sabi, may dapat kang malaman. Kung tungkol sa bantay, putol niya, at umangat ang gilid ng kaniyang bibig. Kita ko sa mata mo kagabi habang umiilaw ang kupol. Wala mang anino, alam kong may kamay na mas bihasa kaysa makina. Tumapik siya sa aking balikat, marahang parang basbas. Basta't binabantayan ng parola ang dagat, hindi na mahalaga kung ilang kamay ang gumawa. Umiling ako at tumawa ng kaunti, waring nabawasan ng bigat. Inabot ko ang dalang kalderetang manok at suman, ipinwesto sa mesa sa loob. Sa gilid ng logbook, nanginginig ang daliri kong gustong humawak, ngunit natatakot sa makikita. Hindi ko muna binuksan. May oras pa, sabi ko sa sarili. May araw pang maliwanag. Tanghali na nang magkalat ang amoy ng sinangag at isang pitsel na mainit na kape sa landing ng hagdan. Tag-ani ng pasasalamat ang tore. May bata pa ngang umakyat hanggang unang palapag para sindihan ang kandilang inialay sa tabi ng pinto. Para kay, sa bantay, bulong niya, di makatingin. Pati para sa'yo, Tito Tomas. Nagpasalamat ako, pinauwi ko sila bago dumilim, at ibinaba ko ang kandila sa may paso ng santan sa baba. Ang liwanag sa araw ay hindi kailangan, ngunit ang dasal ay hindi mapanganib kahit kailan. Nang sumara ang hapon at kumupas ang kulay ng batuhan, napansin kong tahimik ang tore sa kakaibang paraan. Para bang may nawalang ingay na hindi ko napansin na naroon. Wala ang mahinang kaluskos na parang basang damit na pinipiga sa hangin. Wala ang mababang hantad ng yapak na humihinto sa gitna. Kinuha ko ang 2 tasa, nagkape sa landing. Ang isa'y inilapag ko sa gilid gaya ng dati. Para sa'yo, mahina akong alay, sanay na ako sa pag-uusap na walang tugon. Kalahating oras, wala. Umikot ang lamig ng hangin at dumausdos sa railing, ngunit hindi gumalaw ang tasa. Inangat ko iyon. Malamig pa rin, hindi nabawasan. Sa dibdib ko, parang may kumalas na tali. Naalala ko ang huling linyang nakita ko kagabi. Bantay, aalis. Tomas, papalit. Para akong batang tinanggalan ng kamay ng ama habang tinuturo ang pagkakaiba ng agos at daluyong. Napasandal ako sa haligi ng hagdan, pinisil ang sentido. Ernesto, bulong ko, hindi na ako nag-aatubili sa pangalan na matagal kong iniiwasan.
Kung aalis ka, wag ngayong wala akong lakas. Wag ngayon natuyo na ang aking mga braso dahil sa bigat ng lente. Huwag mong iiwan ng tore na ang tunog pa ng bagyo ay parang nakakulong sa pader. Walang sumagot. Ngunit may mahinang tunog na dumaplis. Hindi yapak, hindi lagitik, kundi isang tiktak na nawawala at bumabalik. Napatingin ako sa itaas. Ang orasan sa silid ay tumigil kagabi nang mawala ng kuryente, ngunit ang tunog na ito'y mula sa kupol. Nagsindi ako ng lampara, nagsuot ng kapote at umakyat. Sa tuktok, ang salaming kupol ay may kakaunting bahid pa ng basag sa isang panel. Pinagmasdan ko ang lente. Nandoon ang marka ng mga daliri, manipis na parang guhit ng alat na tumuyo. Sa salamin, huminga ang hamog kahit tuyo ang gabi, at sa bawat hininga nito'y naglalaro ang hugis ng isang pangalan, hindi na malinaw, hindi na matapang, kundi pira-pirasong sulat na tila paalam na pinunit. E-R-N-E. Kung aalis ka, sabi ko, pinipigil ang pamamaos. Teach me. Huwag mo akong padapain sa bentilador ng hangin. Huwag mo akong gawing bulag sa itim ng tubig. Huwag mo, huwag mo akong iwan ng walang paraan. Mabilis ang sagot, hindi salita, kundi galaw. Umikot ng bahagya ang lente, lumihis ng kaunti ang anggulo, para bang tinuturo ang sukat ng liwanag sa pagitan ng dalawang bitak ng ulap sa gabi. Sa ibaba, kislap ang alon, parang naguunahan ang dila ng dagat sa ilaw. Inunawa ko, iminimorya ko po ako ang distansiya ng lakas. Ilang tikwas sa kaliwa kapag malapit ang bato, ilang patong sa kanan kapag malalim ang hukay. Sa loob ng 10 minuto, parang nahuli ng kalamnan ko ang musika ng tore. At nang mapako ang lente sa tamang posisyon, tumigil ang hamog. Walang magaling, walang sige. Tanging katahimikan na parang pagtiklop ng isang lumang panyo. Kinabukasan, dumaan ang liwanag ng araw na walang balat ng ulap. Tinupi ko ang kapote at nagsalang ng sinangag. Dinalaw ako ni Nestor, mag-isang sumakay. May dalang balita. Nagbalik ang mga bangka sa baryo at nag-ambagan para sa bagong generator. Ngunit aabutin daw ng linggo bago maisampa. Kaya mo pa ba, Tito? Tanong niya. Nakatitig sa mga kamay kong may kalyo at bahagyang nagalusan sa salamin na nabasag. Kaya pa, sagot ko, at napansin kong matatag ang tinig. Nang paalis na siya, inabot niya ang isang maliit na supot. Ito po, sabi ni nanay, para sa bantay. Kakanin. Malambot, iinom daw ng kape. Hindi ko napigilang matawa, may pait at lambing. Salamat. Makakarating, sabi ko. Kahit alam kong baka wala nang dumarating. Mabilis ang araw, mabagal ang loob. Inayos ko ang mga tornilyo ng platform, pinunasan ang gulong ng mekanismo, at pinakiramdaman ang mga tikwas ng hangin. Sa bawat gawaing ginagawa ko ng mag-isa, may alaala ng isa pang kamay na minsang umalalay. Sa bandang hapon, binuksan ko na sa wakas ang logbook. Walang bago mula kagabi. Inilapit ko ang dulo ng lapis sa papel at bago ko pa maisulat ang hininga ng araw, may bahagyang kuryente na dumaan sa braso ko. Hindi masakit, parang paghipo ng tubig dagat sa sugat. Alam mong nariyan, alam mong nagpapaalala. Sinulat ko. Ilaw, handa, dagat, tahimik, nanunood, bantay. Natigilan ang lapis. Hindi ko alam kung dapat ko bang sulatan iyon ng wala o ako. Sa halip, minarkahan ko ang linya ng isang tuldok. Pagkatapos ay idinugtong ko, Tomas, narito, gabi. Ang unang gabing wala akong inaasahang kaliwa pa na bulong. Para akong nagpraktis mag-isa sa gitna ng intablado. Inakyat ko ang tore ng mas maaga, sinindihan ang lampara nang hindi naghihintay sa huling sindi. Tahimik ang dagat, pero ang katahimikan sa baybayin ay nakakabingi. Sa kupol, sumilip ako sa salamin at ang nakita ko'y ako, hindi hamog na tao. Ang guhit ng aking mukha sa dilim ay matalim, ang mga matay pagod ngunit gising.
Sa gilid, ang panel na basag ay nagpakawala ng malamig na hininga. Kaya natin ito, bulong ko. At kung may ibang bibig man na sumabay, hindi ko na pinakinggan. Mga sumunod na araw, routine ang umalalay sa akin. Umaga, inspeksyon ng tornilyo at lens. Tanghali, pagwawalis ng asin at buhangin. Hapon, kape sa landing, isang tasa na lamang, at pagkukumpuni ng basag na panel gamit ang pansamantalang resin na dala ni Kapitan. Sa bawat pagdaan ni Kapitan, hindi na kami nag-uusap ng matagal tungkol sa bantay. Sapat nang marinig ang ayos at sumagot ng ayos. Ngunit walang routine na makakapigil sa ulan at walang resin na sapat para sa susunod na lambak ng hangin. Sa ikapitong gabi mula nang umalis o marahil naglaho, si Ernesto, dumating ang kulimlim na walang dalang bagyo sa radyo, pero may dalang puwersang hindi nagbabalita. Ang mga ibon ay naglaho bago tumakip silim. Sa radyo, umuugong lamang ang static na parang kuliglig na nalasing. Hinigpitan ko ang sinturon ng aking kapote at isinabit ang krusipihong minana ko kay nanay. Sa hagdan, habang umaakyat, narinig ko ang tunog na matagal ko nang hindi nadidinig. Ang kumakalansing na parang kasunod, basang-basa at mabigat. Napahinto ako, huminto rin ang tunog. Nagpatuloy din ito, isang baitang sa pagitan namin. Nang marating ko ang landing, tumapat ang hangin mula sa maliit na bintana at sumabay ang amoy ng kape na hindi ko pa niluluto. Alinman sa nababaliw na ako o may bumabalik. Kung paglalaro ito ng tore, huwag ngayon. Bulong ko at tinawanan ko ang sarili kong takot. Itinuloy ko ang pag-akyat. Pagbukas ng pinto sa kupol, halos mapaatras ako. May bangka sa malayo, hindi isa kundi dalawa. Mabilis na tinatangay ng agos patungo sa kumpol ng batong tila ngipin. Walang bagyo, ngunit ang kilos ng hangin ay parang pagkadyot ng kabayo. Sinindihan ko ang lampara, iniikot ko ang lente, at itinuk akong maingat sa direksyong pamilyar. Ngunit kumawala ang liwanag sa anggulong, di ko masalo. Ang panel na basag ay gumagawa ng liwanag na may patlang, isang hiwa sa pisi ng sinag. Tinangka kong takpan ng kapote, hindi sapat. Ang bangka, isa pa ring tuldok, pasuray-suray. Kaliwa pa, kumislap sa isip ko. Hindi tunog, hindi salita. Alaala lang ng gabing nagturo ang kamalayan. Sumunod ako. Mas baba, inayos ko ang taas, nanginginig ang braso ko. Ang lamparay umuugong. Sa sulok ng aking mata, may puting kumibot, parang balikat ng lalaking sumasalo sa bigat ng lente. Huwag kang bibitiw, hindi bulong, hindi ingay, sa mga daliri ko mismo, nagmula sa buto. Konti pa. Ang sinag ay kumapit sa pagitan ng alon. Ang unang bangka ay umiwas, tulad ng pagsulat ng marka ng isda sa ibabaw ng tubig. Ang ikalaway, mas mabigat. Umalingaw-ngaw ang pulang ingay ng babala sa puso ko. Tinabig ko ang lente at halos masagi ng kamay ko ang basag na panel. Kumalas ang tadyang ng salamin. Sumirit ang hangin sa hiwa. Dumapa ako at inabot iyon ng braso. Pinigil gamit ang sariling katawan. Hindi para iligtas ang lente, kundi para huwag masugatan ang sinag. Sa laman ng aking balikat, parusa ang lamig. Sa tapat ko, duma po ang parang kamay, hindi ko nakita. Pero naramdaman kong may basang bigat na tumulong, sandaling-sandali, sapat para maitulak ko ang lente sa huling hakbang. Kumintab sa dagat ang halos tuwid na guhit. Ang ikalawang bangka ay umikot, tumalbog sa alon, sumuray, at kumalat papalayo sa bato, parang kinarga ng kamay ng araw. Sa mismong iglap na iyon, pumikit ang tore. Hindi ang ilaw, kundi ang tunog. Wala na ang hangin, wala na ang ugong. Narinig ko lamang ang aking sariling paghinga at ang pintig ng dugo sa tainga. Ernesto? Nasambit ko, nakadapa pa rin sa panel. Walang sumagot, ngunit may isa pang tunog na dumating, marahang-marahan. Tik, 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 parang orasan na muling nabuhay.
At sa hamog na namuo sa loob ng kupol, dahan-dahang lumitaw ang pinakaunang linyang isinulat ko. Hindi ang linyang naisulat ng ibang kamay sa umpisa ng mga araw ko rito. Dayash, ilaw, na sa ayos. Nabitiwan ko ang panel na hawak ko, maingat, at umupo akong nakasandal sa haligi. Tumatawa ako at umiiyak sa parehong sandali tulad ng bata. Naramdaman ko ang lamig sa pisngi, hindi haplos ng espiritu, hindi ihip ng hangin, kundi alat ng sariling luha. Ilang minuto akong nanatili roon hanggang ang dagat ay tuluyang kumalma sa diwa, kahit nananatiling magaspang sa labas. Pag umaga, dumating si Nestor humahangos kasama ang dalawang mangingisda. Tito Tomas, nakita po namin. Akala namin tapos na, pero biglang naging buo ang ilaw. Nagtawanan sila, nagsalita ng kwento kung paanong sa huling segundo'y tinulak ng sinag ang bangka, palayo sa panganib na parang marunong pumili ng daan. Nakinig ako. Nakaligtas silang lahat. Wala raw sinuman ang nabasag ang ulo, wala ang lumipad sa tubig. Parola yan, sabi ng matanda. May kamay yan. Wala akong sinabi kung kaninong kamay. Inayusan namin ang panel sa tulong ng bagong dalang resin at kahoy na ipapantapal. Tumigil ang hangin bago sumikat ang araw. Sa isang saglit na parang naputol sa pagitan, tiningnan ko ang dagat. Walang silweta sa ibabaw, walang taong nakatayo. Ngunit sa dulo ng paningin, sa pagitan ng manipis na ulap at ng kurba ng mundo, may kislap na parang pamilyar. Maaari ring guni-guni, maaari ring alaala. Sa tanghalian, mag-isa kong binuksan ang logbook. Matibay na ang loob. Sa pahina, walang bagong sulat mula sa gabi. Ngunit may bakas na pinong alat na parang pinadaanan ng daliri. Kinuha ko ang lapis. Sa halip na maghanap ng mga lumang salita, sinulat ko ang akin. Ilaw, nasa ayos, dagat, humupa. Mga bangka, dalawa, ligtas. Bantay, narito pa rin. Tumigil ang kamay ko. Tiningnan ko ang huling linya. Hindi ko sinadya, pero lumabas ang narito pa rin. At habang pinagmamasdan ko ang hugis ng letra, nakita kong may bahagyang pagkakahawig sa linya ni Ernesto. Hindi eksakto, ngunit parang kamay na sumanay sa parehong galaw. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o ngumiti. Sa huli, nagpasalamat na lamang ako, mahinang bulong na ginawang salita ng lapis sa papel. Lumipas ang mga araw, sinukat ng liwanag ang oras, hindi ang orasan. Dumating ang bagong generator mula sa baryo. Mas maingay, mas modernong tunog. Itinuro ni Kapitan ang tamang katakip upang hindi mapasukan ng alat. Baka hindi mo na kailangan ng lamparang ito palagi, biro niya. Pahinga ka naman, Tomas. Ngumiti ako, ngunit pinanatili ko ang lampara sa tabi ng lente. Hindi dahil sa takot sa sira, kundi dahil may mga gabing ang liwanag ay mas mabuting hawak ng kamay kaysa ng makina. Isang dapit hapon, dumating si Manang Cora nakasakay sa bangka ng pamangkin. Umakyat siya ng dahan-dahan, tulad noong una, at dahil walang bagyo, tinanggap ng tore ang kanyang mga yabag na parang panauhing kilala. Sa kupol, tiningnan niya ang dagat. Tahimik, sabi niya, pero hindi walang laman. Tinapik niya ang lente, saka ngumiti sa akin. Ernesto ay marunong pumili, dagdag niya, mahinang tawa. Pinili ka niya. Hindi ko alam kung ako ang pinili niya, tugon ko, o ang parola ang pumili sa aming dalawa. Pareho lang yan, sabi niya, saka bumaling sa salamin. Kapag ang bantay ay umalis, hindi ibig sabihin wala na siya. Iba lang ang paraan niya ng paghawak sa pinto. Nang paalis na sila, may iniabot siyang maliit na damit pang sanggol. Hindi para sa akin, kundi para raw sa parang anak ng baryo. Ang parolang may bantay. Natawa ako. Susuotin niya kapag malamig, biro ko. At sa gabing iyon, sa halip na tasa ng kape, isang pirasong puting tela ang inipit ko sa gilid ng panel. Hindi bilang alay, kundi bilang tanda na ang mga paalam ay pwedeng maging yakap.
Huling gabi bago pumatak ang buwang, muling hahatak ng turista sa baybayin, umupo ako sa landing, hawak ang tasa ng kape, isa lang. Dumampi ang hangin, umikot sa hagdan, bumaba sa sahig at lumabas sa pinto. Wala nang basang yapak, wala nang kalansing na kasunod. Ngunit sa tuktok, sa pagitan ng dalawang hating lente, may mahinang tunog na parang naglilipat ng bigat. Tik, 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 tulad ng orasan na minsang tumigil at muling gumana nang walang kumutya. Nilingon ko ang dilim at sa harap ng pinto parang may aninong dumaan. O baka iyon ang imahinasyon ng taong nasanay sa dalawang katahimikan, ang sa dagat at ang sa tore. Kung nandyan ka pa, sabi ko, hindi na ako nangangapa. Salamat sa pagtuturo. Kung wala ka na, salamat sa pag-alis. Pagsikat ng araw, isinara ko ang logbook at inipit ang lapis. Sa unang pahina, sa pinakatuktok ng mga lumang salita, may bahagyang gasgas ng metal na parang pinong tanda. Hindi ako sigurado kung dati na iyon. Tumawid ang liwanag sa kupol, tumama sa lente, at sumayaw sa pader ang isang payapang kurba. Sa ibaba, maririnig ang mga batang tumatawa, ang kalansing ng timba, ang kalampag ng bangkang kakasa para sa tanghaling laot. Ako si Tomas, dating mangingisda, ngayon ay tagapag-ilaw. Hindi ko alam kung kailan ako magiging bantay sa paraan ng alamat o mananatiling buhay na kamay na marunong sa anggulo ng ilaw. Ang alam ko, tuwing gabi, bago ko isara ang pinto ng spiral na hagdan, tinitiyak kong maigi ang kandado. Minsan, umaga na at bukas pa rin iyon, gaya ng unang gabi, marahil kaugalian na ng tore na ayaw sanang may isinasara. Kapag kulimlim, inilalagay ko ang isang tasa ng kape sa landing, kahit madalas nanlamig itong mag-isa. Sa mga ganitong gabi, sa logbook ko isinusulat ang huling linya. Bantay, narito pa din. Hindi ko na nililinaw kung sino, sapagkat sa dulo, ang bantay ay hindi pangalan, ito'y gawain. At kung sakaling dumalaw ang unos sa oras na walang radyo, walang generator, walang ibang ilaw, marunong na ang aking mga kamay sa timbang, sa ikit, sa tikwas ng lente. Kapag dumating ang sandaling may bangkang humihingi ng daan, ibibigay ko ang liwanag, susukatin ang dilim, at ilalagay ang sarili ko sa pagitan, gaya ng itinuro sa akin ng malamig na palad na minsang umalalay. Sa huling ikid ng gabing iyon, kapag dumating ang umaga at ang tore ay nagbistulang karayom sa kulay abo, ako mismo ang magbubukas ng pinto. At sa sahig na kahoy, tatapak ako ng mahinahon, tuyo o basa man ang aking talampakan, hindi na mahalaga. Sapagkat sa baybayin na ito, sa dulo ng mga batong naglalakbay sa pagbaha, may parolang hindi pinapatay ng unos at hindi pinapawi ng araw. At sa puso nito, may logbook na hindi nauubos ang pahina. Sa una, kamay ni Ernesto ang sumulat. Ngayon, kamay ko. Bukas, marahil kamay ng iba. Ngunit iisa lamang ang pangungusap na kailanman ay hindi nagbabago sa bagyo man o sikat ng araw. Ilaw, nasa ayos. Dagat, may buhay. Bantay, narito pa rin.